Magandang umaga sa inyong lahat. Dito naman tayo sa paborito kong topic Pangakong Lord. Kasi Like, ako, share, subscribe. ito lagi ang inano ko na iniisip palagi ng Pangakong Lord na alam ko na ibibigay niya lahat itong mga pangako. Kasi lahat ito may katuparan. Kasi kung ating isipin din noon, sa unang panahon, sa panahon pa nila ni Moises, na yung mga pangako ng Lord sa kanila natutupad eh. Kung ano ba mga pangako ng Lord sa kanila, tinupad ng Lord para sa mga Israelita, walang imposible din sa atin tayo mga Kristiyano. No? Kasi, sabi ko nga minsan eh, mas mapalad pala yung mga Israelita kasi nakatuon sa kanilang ng Diyos. Pero, sinisip ko naman, di lang siguro ang Israelita na yung mapalad, hindi tayong lahat anak ng Diyos. Amen. No? Sabayan niyo ako doon sa Deuteronomio 31 verse 7. Pinatawag ni Moises Josue at sa harapan ng sambayanan ng Israel ay sinabi ang ganito: magpakatagtag ka at lakasan mo ang iyong loob sapagkat ikaw ang mangunguna sa bayang ito sa pagsakop sa lupang pinangako ni Yahweh ang mangunguna sa inyo. Samahan kaniya, hindi kaniya bibiguin o pababayaan man. Kaya't huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Amen? Ganun ang pangako ng Diyos doon kay Josue. Kailangan naman po natin kasi ibinili ni Moises yung pangako nito kay Josue dahil sa alam ni Moises na hindi niya siya makarating sa lupang pangako, yung lupang Kanaan na ipinangako ng Diyos sa mga Israelita. Amen. Kasi lahat ng tayo man na alam natin na may pangako ng Diyos na inasam-asam natin kung tayo nagkasala at nagkakamali. Kaya yung pangako ng Diyos hindi natin makakapan. Amen. Si Moises, tinalunod ng Diyos. Pero isang pagkakamali niya, lahat ng pangako ng Diyos, hindi niya nakuha, hindi niya nagutang. Bakos, sinama ng Diyos si Moises doon sa bundok ng Horeb at pinakitan lang ng Diyos kay Moises ang lupang Kanaan. Yan ang lupang Kanaan ay pinangako po sa mga Israelita. Kasi hindi ka na makakarating doon. Kaya binili niya si Moises kay Josue yung mga alituntunin sa lalo sa kapaglaban. Alam niyo ba kung bakit na yung pangako ng Diyos na ibigay ng Diyos ibigay sa Israelita ang lupang Kanaan na maraming nakatira doon? Pinapapatay ng Panginoong Diyos ang mga nakatira doon. Alam niyo ba kung bakit? Kasi ang mga Kanaanyo nagsasama sila ng mga Diyos-Diyosan. Kaya tayo, kung mayroon naman sa atin dito na naniniwala sa mga Diyos-Diyosan, naniniwala sa mga ritual na yan, iwanan na nila yan. Kasi i-justice ng pangako ng Diyos na ating inaasam-asam, kaya hindi natin makakamtan yan. Mapalad pa tayo ngayon, mapalad tayo ngayon kasi hindi na tayo pinapapatay. Na magkasala lang tayo, hindi tayo pinapatay. Pero sa panahon nila, pag nagkasala ka, pinapapatay ka. Kaya malaki ang advantage natin ngayon kaysa panahon nila noon. Amen. No? Eh sabi nga rito, mangunguna ka sa labanan. At ipinangako ni Yahweh sa kanilang mga ninuno na mangunguna ka sa samahan ka, hindi ka bibiguin. Pero sa panahon natin ngayon, hindi nalalabanan. Hindi nalalabanan na makipagpatayan pa tayo para makarating tayo sa lupang Kanaan. Kasi ang lupang Kanaan ay pinangako lang ng Diyos doon sa mga Israelita. Pero sa panahon natin ngayon, ang pinangako ng Diyos iba na. Makipaglaban tayo, hindi tayo makipaglaban para lang sa lupang pangako. Kasi ang pinangako ng Diyos sa atin ngayon, hindi na lupa. Ang pinangako ng Diyos sa atin ngayon, buhay na walang hanggan. Amen. Yun ang pinangako sa atin ng Diyos ngayon. Ngayon, paano ba natin makamtan ang buhay na walang hanggan? No? Magpakatatag ka. At makipaglaban tayo dito sa mundo sa panahon natin ngayon.
na paano pa natin makamtan ngayon ang pangako ng Diyos na bigay sa atin. Alam niyo, sa atin yung karamihan sa atin ngayon na inaantay lang yung pangako ng Diyos. Kahit ako inisip ko, darating ang pangako ng Diyos. Ganito siguro, ganyan. Siguro, ang sarap siguro. May pangako ng Diyos. Pag dumating yan, siguro masaya ako. Paano ka maging masaya kung yung pangako ng Diyos ibibigay sa'yo? Dahil malaki ang pagkukulang mo sa Kanya. Kasi dapat tayo magipaglaban tayo. Ang una natin ipaglalaban ngayon, kung paano tayo magipag-connect sa Diyos. Amen. Kasi marami sa atin ngayon na nagsisimba, naniniwala na may Diyos, pero wala silang connection, wala silang komunikasyon, wala silang relasyon sa Diyos. Ang importante sa atin ngayon, na mayroon tayong relasyon, paano ba natin makunik ang ating sarili sa Diyos? Huwag natin pahubayan ang gawain dito sa sambahan. Amen. Lalo na sa prayer and fasting, reunion days, Amen. sa mga yung Bible study. paghahayo. Yan ang dapat natin labanan, na huwag tayong pumalta. Huwag tayong mahinaan ng loob kung mayroong mga distraction sa ating buhay. Lalo na sa kahirapan, nandiruan niya ng distraction sa ating buhay. Diyan tayo manghihina, gamitin niyo ating mga anak sa mga bagay-bagay para tayo manghina. Pero ang sabi ng Diyos, huwag kang manghina at sasamahan kita. At hindi kita pababayaan. Kasi yan ang pangako ng Diyos eh. Kasi ang sabi nga ng Diyos eh, sabi nga ng Diyos sa John 3:16, alam naman natin ang John 3:16, gasgas na verse. Pero, yan ang pinakamabisang yan ang pinakamagandang pangako ng Diyos. Kaya tayo natin dito eh. Kasi dahil sa pangako na yan, sabi nga dito sa John 3:16, sapagkat ngayon nalaman ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan, kaya binigyan niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Diba? Yan ang pinakadalisang pangako ng Diyos, buhay na walang hanggan, kaya tayo nandito. Amen. Ano bang purpose tayo na nandito? Para na makamit natin yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan, lalo na sa atin na yung mga senior citizen na, malapit na, no? Napakahalaga sa atin yan kasi kung baka sa kunting na lang sa atin, kunting panahon na lang. Kaya yung kunting panahon na natitira sa ating buhay, igugol na rin sa Panginoon yan. Amen. Kasi, di natin yung mga, alam mo na mamatay yan, pabata ng pabata. Hindi na yung patanda ng patanda. Kasi sabi nga sa Revelation, yung sa amin sa gabi, na yun daw mga anak na gumagalang sa magulang, ay bibigyan ng buhay, mahabang buhay. Kaso lang, mayroon yung mga sistema na, pero kung panindigan mo na yung pananampalataya, pag gumagalang ka sa magulang, check, nakakamtan mo yun. Kasi yun ang pangako ng Diyos eh. Yun ang pangako ng Diyos. Ngayon, kung ang pangako ng Diyos, tuisin mo yun, hindi ka man na sumasali sa mga gawain mo. Dapat magpailalim tayo. Amen. Para magkaroon tayo ng connection sa Panginoon. Amen. Yun ang importante. Ako minsan, aminin ko rin, minsan, may time din ako na tinatamad, may time naman ako, pero mas pinili ko pa yung pahiga-higa. Pero minsan ako kung sincere rin ako eh. Sinisip ko, hangad ako na hangad na antay-antay ng pangako sa Diyos, samantala ko, tamad ko pala. Kaya, minsan, isipin po natin sarili natin kung paano natin disiplina ang sarili natin. Kasi kung di natin disiplina ang sarili natin, tayo rin ang kawawa eh. Hanggang upuan lang tayo, hanggang magpapakinggan lang tayo sa upuan. Kita mo yung upuan ko niya kanina, nakikita ko kanina umaga, pupupo, ang kitag nito. Pero linipis na ikwit ko sa yung patalong ko sa minipis na. Kaya pala, malaki pa rin pagkukulang ko sa Diyos. Kaya ngayon, mga kapatid ko din kay Kristo, sikapin po natin kung paano tayo makakulit ng Panginoong Diyos, paano tayo makamit ang buhay na walang hanggan na pinangako sa atin ng Diyos. Kailangan natin na
Magmagandang loob tayo. Lahat ng anumang gawain dito sa simbahan, magpailalim tayo. Wala tayong attempt pa na, mga puli yan, ganito ganyan. Magpusa na tayo. Kasi yan ang susi para sa ating kaligtasan. Kasi dyan nakikita ng Lord kung paano ka kasinsino sa inyo paglilingkod sa Kanya eh. Yan nakikita ng Panginoon nila, nakikita nila sa salita lang. So sabi, alam mo po sister, kung naging ako, ganito, brother, ganyan. Hindi nakukuha yan eh. Nakukuha yan sa gawa. Amen. May gawa ka naman, kung babanding-banding ka lang din, minsan katulad sa akin, huwag na lang. Sikatin natin na 100%. Tingnan mo si Brother Stanley. Oo. Ang sipag niya, pagkatapos ng trabaho, punta dito sa church, magbansan, maglilinis pa sa kutsi, kung anong mga gawain diyan. Tingnan mo, pinagpala siya ni Lord. Di man tayo pinagpala sa financial, pinagpala tayo sa physical. Wala tayong sakit karamdaman, hindi tayo nagugutom. Ganon. Ito ko kami, sa totoo lang. Wala mo naman kami hanap buhay, pero at least sa ngayon, buhay pa rin kasi mayroong Diyos na nagpapakain sa amin. Amen. At mga nang